Siya lang po ang sentro ng ating pagpupuri, pag-aaral ngayon. Lagi-lagi. Amen? Amen. Siya ang bida. Amen. Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang kontrabida. Si Jesus lang ang bida sa Beloved Grace Church at nawa po sa mga buhay natin. Siya lang ang bida. Si Jesus. Everybody shout, Jesus! Jesus! Siya ay nabuhay, kaya tayo ay may buhay. Kaya ang kwento natin ay may buhay. Kapag walang Jesus sa buhay mo, ika'y walang kabuhay-buhay. Kala mo lang buhay ka, pero para kang zombie. Yun po ang totohanan. That's why we study the Word of God. Inaral natin ngayong April ang mystery, the mystery of the divine exchange. Nakapaloob yun sa Jesus' 7 last words. Ang huling habili ng ating Panginoong Jesus bago siya malagutan ng hininga. Yun ang huling part. Actually, mahaba ito pero hinati lang natin sa 3. At lagi naman natin itong pag-uusapan. Nakapaloob ito. Kasi ito ang sentro ng ating pananampalataya. Ngayong umagang ito, we will tackle about from death to life. The exchange of power and destiny. Yan po ang ating tatalakayin. Ito po yung nakapaloob sa 7 huling salita ng ating Panginoon. Let's pray. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na kami makapag-aral ng iyong salita. Salamat po sa kalayaan. Salamat po. You lives. You already won the victory. Kaya kami po ay victorious sa buhay na ito. Pero sa aming pag-aaral, Panginoon, patuloy mo kaming baguhin from glory to glory in the image of your Son, Jesus Christ. Ano man na nakikita mong mali sa aming buhay, Panginoon, ikaw lang po ang may kakayanan magbago nito. Reveal to us, come on Holy Spirit, reveal to us the finished work of Jesus Christ, the resurrection of Jesus Christ, and the finished work of our Jesus Christ, the work of our Heavenly Father, our Father. Panginoon, itago mo po ako sa iyong likuran. Ikaw lamang po ang makita. Ikaw po ang bida. Ikaw po ang aming pastor, ang aming pastol, na maglilinya, magdadirect sa amin, na mag-guide sa amin sa liwanag ng iyong salita. Patuloy mong punuin ang aming puso ng pasasalamat at paghanga sa iyong sukdulang biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpan natin ang Panginoon. Minsan pa, from death to life, the power, the exchange of power and destiny. Mag-review po muna tayo. Ang 7 huling salita ni Jesus, tayo po ay tinalakay natin yung 1 to 4. Ang unang tinig ay ang tinig ng pagpapatawad. Sabay-sabay nating basahin. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ito po ay sinambit ni Jesus habang siya nakapako sa krus. Tayo ay walang kakayanang magpatawad sa ating sarili at sa kapwa. Si Jesus ang gumawa. Siya ay nagpatawad. Tinig ng pagpapatawad. Number 2, tinig ng pagliligtas. Sabay-sabay natin basahin. Truly, I tell you, today you will be with me in paradise. Sinabi niya yan sa isang tulisan, sa isang makasalanan, na tinig ng pagliligtas, ang Diyos ay nagliligtas. Amen? Number 3, tinig ng pagmamahal. Woman, here is your son. Here is your mother. So tinalakay po ito last week. Ang ini-introduce ng Panginoon dito is a new relationship, ng new covenant, New Testament. Tayo ay magkakapamilya na. Amen? Iisa ang ating pamilya, ang ating ama, ay ang ating Panginoon. Amen? Although, tayo ay may biological family, tinalakay last week, bonus pa kung siya'y kapatid mo pa sa pananampalataya. Amen? Kaya tayo nag-iimta para mas magkaroon tayong eternal relationship sa ating mga kapamilya. Number 4, dito tayo tapos last week, tinig ng pagkawalay. Sabi ni Jesus, my God, why have you forsaken me? Isang beses nangyari sa krus
ng Kalbaryo, hindi nakatingin ang kanyang ama sa kanya dahil siya ay nagmistulan, siya ay naging kasalanan. Dala-dala niya yung bigat ng kasalanan ng buong mundo at dala-dala niya rin yung fulfillment. Imagine, ilang years siya nag-ministry. 33 years old siya nung nakapako dyan. Lahat ng ginawa niya, yung unang himala, the first miracle, hanggang dyan sa tagpo na yan, mapufulfill yun lahat. Gusto ko ma-imagine ninyo, lahat yung weight, yung bigat, hindi lang yung lahat ng kasalanan, lahat ng pagdudusta, lahat ng condemnation, lahat ng kahirapan niya, yung panahon na hindi siya makatagpo ng tutulugan, siya ay natutulog lang kung saan-saan. Lahat yun nakapaloob diyan sa huling hininga ng Panginoon, diyan sa divine exchange at the cross. Panoorin po natin tong maikling video na to para mas ma-imagine natin. Nakahadusay ang Panginoon. Yan ang pinaka nakakahiyang parusa noon. Father, forgive them, for they know not what they do. Nung dumilim na yan, naramdaman niyang nawalay ang kanyang ama. At lahat ng kasalanan, sin, condemnation, pinataw sa kanya. Why have you forsaken me? So imagine, all the curses, condemnation, sin, sinalo ni Jesus, siya yun. The weight of His suffering. See? Lahat, mula nung bata siya, naranasan niya sa sabsaban, paghihirap, hinigop ng katawan niya. Yung mangyayari pa lang sa iyo na kahihiyan, sickness, lahat ng sakit mo ngayon, binayaran na ni Jesus. Sinalo niya yan, sinapo niya, sinipsip niya yan. Name it, kung ano man ang mga bagay na nakahihirap sa iyo, na hindi kaiga-igaya, nandyan sa krus. Kaya inaalala po natin. Kaya magpapatuloy tayo sa panglimang salita ni Jesus. Tinig ng pisikal na paghihirap. Bakit pisikal? Tandaan po natin, si Jesus ay 100% man at 100% God. Kailangan niya maging 100% man para maranasan niya yung hirap,
Kaya sabi nga sa number 5, physical na paghihirap, I am thirsty. Nauuhaw ako. Bilang Diyos, pwede niyang hindi maramdaman yan. At kailangan niya ring maging 100% God para meron tayong Resurrection Sunday at mabuhay uli. Bago niya yan sabihin, I am thirsty. Nung habang sinalo niya yung bigat ng suffering, weight of suffering ng buong mundo, painom siya nung kawal na Romano. May inabot sa kanya. Pero hindi niya ininom. Tignan natin yung account ni Matthew sa ni Mark. Matthew 27:34. Tignan natin yung account nila. Sa Matthew muna. Therefore, they offered Jesus wine to drink mixed with gall, but after tasting it, he refused to drink it. Sabi naman dun kay Mark, then they offered him wine mixed with myrrh, but he did not take it. Before niya sabi, I'm thirsty, inoperan siya ng inumin. Sa ngayon, ano yan? With mix. Parang yung panahon ko, ano yan? Gin bulag. May mixed. Ano ba yung gall? Ano ba yung myrrh? Alala nyo? Yung myrrh, it's a narcotic o drug. Noong unang panahon, yung mga binibitay o yung pinapako sa krus ay pinaiinom niyan. Bakit? Ano po yan? Pampamanhid. Pampamanhid ng sugat para hindi nila maramdaman. Para manatili silang nakahang. Parang silang hinahay para manatili nakahang. Tinanggihan ni Jesus. Di niya nilunok. Bakit? Gusto niyang danasin yung 100% na pagdudusa ng tao. Walang pangpamanhid. Walang narcotic o drug. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Hindi niya tayo dinaya. Amen? 100%. Hindi siya nagdalawang isip. Pwede niyang inumin yun eh. Diba? John 19:28. Later, ito na po yung verse na sinabi ni Jesus. After nun, naramdaman niya, in His Spirit, tinalikuran na siya ng Diyos. Sinabi ni Jesus, later, knowing that all was now completed, alam ni Jesus yan, knowing that all was now completed, and so that the scripture would be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. Ako nauuhaw. Anong in-offer sa kanya? Tingnan muna natin. Let me say this. In expressing his physical thirst, Jesus demonstrates his full humanity. It also points to a deeper spiritual thirst. Ano ibig sabihin niya? Si Jesus man, sa tingin ng tao, ay 50-50. Yung 50-50, pag 50-50, hindi siya 50-50, 100-100 siya. 100 man, 100 God. Ano yung ibig sabihin nung I am thirsty? Let me say this. Jesus, the living water, sa John 4:10, took on the full human condition, including the thirst that sin causes, so that believers might receive the living water of eternal life. Tinis niya. Siya ay nauhaw bilang tao. Para ginang sa ganon, divine exchange, ma-receive natin yung living water, Jesus Christ, nang sa ganon, hindi tayo muling mauuhaw. Amen. Naalala niyo yung tagpong to? Ang uminom sa balon na to ay muling mauuhaw. Ngunit pag ininom mo, ang tubig na iaalok ko, kailanman hindi ka na mauuhaw. Kaya we are satisfied because we know Jesus lives. Amen. Jesus fulfilled His promise. The law, 613 laws, legalities. Sa 613 na yon, nakaloob doon yung 10 commandments. Lahat yon pinulfill ni Jesus Christ. Amen? Amen? Nang sa ganon, tayo ay may confidence, humarap sa Diyos. If you believe, so that believers might receive the living water of eternal life. John 6:35.
Whoever believes in me shall never thirst. Pakibasa nga sabay-sabay. Whoever believes in me shall never thirst. My question, do you believe? Do you believe? I believe. Kaya ngayon pong araw na to, kukubre tayo. Do you still know the kubre? No? Understand, believe, receive, and express. Huwag niyo pong kakalimutan, every preaching, every message, yes and amen. Yes and amen. Yes and amen. Don't miss that. Kahit nasa loob ka ng sasakyan mo, nakikinig ka ng preaching, ano man ang pinahinggan mo tungkol sa finished work of Jesus Christ, yes and amen. Amen? Para nare-remind ang utak natin, hindi na ako muling mauwaw. The divine exchange involved Jesus taking on humanity's deepest thirst and needs. Yung pagkauhaw, yung hindi kakontentuhan, so that believers might be fully satisfied in Him. Meron tayong satisfaction kay Jesus. Ito yung sinabi ko kanina. Jesus refused temporary comfort so He could bring eternal salvation. Kasi yung may halo, mako-comfort siya dun mamamanhid. Hindi tinanggihan ni Jesus yun. Instead, He chose full suffering so we could receive full grace. Amen? He chose full suffering para yung sukdulang biyaya ay maranasan natin. Amen! Hey, thank you, Jesus! John 1:16, out of His fullness, we have all received grace in a place of grace already given. Grace upon grace. Tingnan nyo sa Amplified Version, John 1:16, for out of His fullness, the superabundance of His grace and truth, we have all received. Na-receive na natin. Grace upon grace. Spiritual blessing upon spiritual blessing. Favor upon favor. And gift heap upon gift. Amen? Yan yung much more. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. After the resurrection yan. That's why we have a joy. May kagalakan tayo every Sunday because hindi sa external na dahilan, hindi extrinsic reason, internal na dahilan. Bakit ka excited? Dahil alam mo, ang Diyos ay nasa sayo. Sineselebrate mo si Jesus, ang buhay na meron ka. Ano man ang edad mo, ano man ang kalagayan mo, sitwasyon na meron ka, sineselebrate mo yun dahil alam mo, mahal ka ng Diyos. Pinakita niya yan sa atin 2,000 years ago at ngayon, He lives. Because He lives, we can face tomorrow. Ganda nung awitin kanina. Yan po yung 5. Tinig ng pisikal na paghihirap. I am thirsty. Number 6. Tinig ng pagtatapos. Siya ang unang graduate. Tinapos niyang lahat ng requirements of the law. Ilan po yun? 613 Jews, yung laws ng mga Hudyo. Hentil tayo. Ba? Kaya wag natin pangharang ang 10 utos at sasabihin natin, ito ang magbibigay sa atin ng maligayang buhay, ng magsaganang pamumuhay. Hindi po. Pero banal ang ang 10 commandments, ang mga kautusan. Sabi nga ni Jesus ako'y naparito hindi para i-abolish ang law, but to fulfill them. Nirespeto na Jesus ang laws, legalities. Siya ay naparito para i-fulfill yung lahat. Para sabihin, it is finished. Na sino mang maniwala sa Kanya, no need na. Sundin yun. All you have to do is to believe
umangkla sa tinapos niyang gawa, sumakay sa sukdulan niyang biyaya, at mabuhay ng mapayapa at punong-puno ng kaligayahan sa piling ng Diyos. Amen? Amen. John 19:29 to 30, ito yung tagpo, a jar of wine vinegar was there. So they soaked a sponge in it, put in a sponge on a stalk of the hyssop plant, and lifted into Jesus' lips. Yung sinabing kanina, di ba? I am thirsty. Yan yung pinainom sa kanya. Doon sa pang 4, ay yung pang 5 na last words ni Jesus. Ito yung pang 6. When he had received the drink, yung a jar of wine vinegar, Jesus said, it is finished. Tetelestai. Consumatum est. Tapos na. Naramdaman ni Jesus in His Spirit, fulfilled ko na, Father. Ano ibig sabihin ng it is finished? Kukunin natin to. It is finished means sacrifice was completed. Sacrifice was completed. Hebrews 10:11 and 12. Under the old covenant, the priest stands and ministers before the altar day after day, offering the same sacrifices again and again, which can never take away sins. Yun yung lamb. Noon yung unang panahon, old covenant. But our high priest, sino high priest natin? Sino po? Christ. Offered Himself to God as a single sacrifice for sins. Ang ilan po? Single. Once and for all. Isa lang. Good for all time. Isang beses sinakripisyo, pero good. Best for all time. Then He sat down in the place of honor at God's right hand. Tandaan po natin ha, si Jesus ay minsan lang napako sa krus, namatay, inilibing, at minsang muling nabuhay. Hindi na to mauulit. Wala na pong sino mang tao ang gagawa nito. Kaya pag kayo ay napupunta sa lugar na kung saan may ito po ay sinisinakulo, pinapaalala lang po sa atin. Pwede natin sabihin, patawarin mo to, Panginoong Jesus. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Di ba? Ano man ang nakikita natin, hindi yun. Nangyari na yun. Tinupad na ni Jesus yun. Panghawakan na natin yan. Verse 14. For by that one suffering, He forever made perfect those who are being made holy. Naalala nyo, righteous? We are being righteous, justified. We are being made holy. Because we believe. Amen? One offering forever made perfect. Ikaw din ganon. If you believe. As He is, so are we in this world. Una, it is finished means the sacrifice was completed. Number 2, it is finished means the lamb was offered. The lamb who takes away the sin of the world. The lamb who takes away the sin of the world. Sabi ni John the Baptist, Jesus Christ, behold, the lamb who takes away the sin of the world. Alam ni John the Baptist yan. 1 Corinthians 5:7. Get rid of old yeast, so that you may be a new unleavened batch, as you really are. For Christ, our Passover lamb, has been sacrificed. Pag sinabing it is finished, meaning nung the lamb was offered. Siya kasi yung lamb. Naalala nyo nung ating tinalakay, yung 7 feasts of Israel? Meron sila nung sineselebrate, the Passover lamb means the death of Christ. Tinupad ni Jesus yun. Sabi ko nga sa inyo, nung nakita niyo yung weight, lahat nung sakripisyo niya, mula nung siya'y sanggol hanggang doon. Kasi walang insignificant details sa Bible. Lahat ng ginawa ni Jesus, simula nung dinudusta siya, bago siya ipako sa krus, simula nung siya ay pinutungan ng koronang tinik, may dahilan yun. Para yung sakit natin, internally, sa utak, mga anxieties,
Lahat yun meron. Yung purple robe, naalala nyo, diniscuss dyan, nasa reels natin, may dahilan yun lahat. At nung siya'y nakabayubay sa krus, siya, tinupad niya yung Passover lamb. Balik natin yung tagpo kanina, John 19:29-30. A jar of wine vinegar was there, so they soaked a sponge in it, put the sponge on a stalk of the hyssop plant. Nilagyan ko ng highlight, yung hyssop plant. Yung hyssop plant, yung pinainom sa kanya, yung jar of wine, yung walang halong myrrh, yung gall. Yung pinainom sa kanya, ito po yung tagpo nun. Tingnan natin yung picture. Nung panahon ng mga Israelita, wala pang resurrection, before Christ, ang ginamit nilang pampahid dun sa hamba. Naalala niyo yun, the Passover lamb, pumatay sila ng malinis na tupa, at yung dugo nun ay kanilang pinahid dun sa hamba ng pinto para sila ay lahat ng makita ng angel of death ay lalampasan niya. Hyssop plant. Bakit? Is that a coincidence, Pastor? There's no coincidence. God incident lang. Lahat yan, nagkalakip-lakip. Amen? Wala yun, sinadya na. Bakit? Psalm 51:7. Ito yung fulfillment. Cleanse me with hyssop, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than a snow. Isaiah 1:18. Bagamat ang ating mga kasalanan ay simpula ng dugo, dahil sa kanyang dugo, kaya niyang gawing mas maputi pa sa niebe. At tulad ng balahibo ng tupa. May fulfillment. Hindi nagkataon lang. Kaya naniniwala ko, hindi rin nagkataon na nandito ka ngayon. Naririnig mo ito dahil merong halaga ang buhay mo sa Panginoon. Amen. Amen. It's finished means the debt was paid in full. Lahat ng utang mo, totoo nga pinanganak ang bata, may utang na kaagad. Diba? Sa Diyos, sa gobyerno, o saan man, may utang na kaagad. Pero ito yung pag-asa natin. Binayaran ni Jesus. Kolosas 2:14, matapos pawiin ang nakasulat na katibayan laban sa atin na naglalaman ng ating pagkakautang, pinawalang bisa niya ito ni Jesus matapos niyang ipako sa krus. Amen? Ngayon, isipin mo, anong utang mo? Utang na loob? Utang na labas? Ano man yan? Declare mo. Kubre. Lord, pinayaran mo ng lahat. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yes and amen. It happens to those who believe. Sabi nga sa kanta ng ng Disney, you will when you hindi na mawawala yung kantahan, no? You will when you believe. You will experience the fullness of His grace if you believe. Sa mundong ito, to see is to believe. Tama? Pero sa realm, spiritual realm, to believe is to see. Maniwala ka. Kaya nga tayo pumipikit di ba? Kasi ang mga bagay na hindi nakikita ay mas mahalaga, may eternal. Pag nakikita ka na, naiistorbo ka sa gulo ng mundo, ipikit mo mata mo. Pero be sure na nakahinto ang sasakyan mo. Ha? Huwag tayong maging sweet potato. Ha? Pikit mo, Lord, ano man ang distraction ng mundo, I will focus. Lala nyo, life in focus. I will focus, I will fix my eyes to you. Jesus, the author and the finisher of my faith. Lahat ng ginawa mo, lahat binayaran mo na. Utang ko, lahat ng utang, lahat ng pasakit, binayaran mo na. Iba man ang sitwasyon ko ngayon, kabaliktaran man ang sinasabi ng Biblia, huwag mong sisihin ang sarili mo. Huwag mo rin sisihin ang ibang tao. Focus ka lang sa ginawa niya, hindi sa magagawa mo. Dahil ang magagawa mo, pwedeng lumiko, pwede kang mabengkwang, pwede kang madisappoint sa sarili mo. Di ba nga? Teach me to trust in you
Proverbs 3:5-6, trust in you with all my heart and lean not on my own understanding. In all your ways, acknowledge Him. All your ways, lahat, all. Acknowledge Him. And He will make your path straight and He will direct your path. Amen? Huwag tayong manangan sa sarili natin. Si Jesus lang. It is finished. Amen? Lahat ng utang mo, pinawalang bisa niya. It is finished means the door was opened. Ang pintuan ng langit ay bukas na. Naalala nyo, last time, nung siya ay nakabayuway sa krus, na-complete na, it is finished, nung tinapos niya na lahat ng salita, nawarak, napunit ang telon. From top to bottom, open na. Matthew 27:51. Behold, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. Hebrews 10:19-20. Sabi dito, through the new living way that He opened for us through the curtain that is through His body. Yun po yung tabernacle na diniscuss natin before. Yung Holy of Holies. Tayo ay may direct access na sa ating Diyos Ama through Jesus Christ. Re-remind ko lang po sa inyo, pag tayo ay nananalangin, kapag tayo ay nagpe-perform, Pastor G, kala ko hindi tayo magpe-perform. Magpe-perform ka because you know the grace of God is with you. Amen? Hindi ka nagpe-perform na hiwalay sa biyaya ng Panginoon. Don't get us wrong. Baka sabi nila ang grace kasi ginagawang tamad ng tao. Nakatambay na lang, biyaya eh. Maghahanap na lang ako ng ano. Para kang si Juan tamad na nakaupo ka lang, binabaksakan, hinihintay bumaksak yung bayabas. Diba? Tandaan po natin, ang biyaya ng Diyos ang nagbibigay sa atin lakas para mag-produce ng wealth. Nasa Bible yan. Ang biyaya ng Diyos ang nagbibigay lakas sa atin para mag-produce tayo ng kayamanan, pagtatrabaho, ng lakas. Ikaw ay biniyayaan, kaya ka nakakakilos. Amen? Ikaw ay minahal, kaya ka nagmamahal. Ikaw ay niligtas, binigyan, pinakitaan na magandang loob ng biyaya ng Panginoon, kaya ka merong magandang gawa. Hindi kabaligtaran. Naintindihan po natin? Bukas na ang pinto. Kung bukas ang pintuan ng langit, anong pinto ang gusto mong buksan? Ano bang mas malaki? Ano bang mas makapangyarihan? Pinto ng langit? O yung, wag lang yung pinto ng kapitbahay mo. Pag walang tao, kumatok ka. Huwag yung pintuan ng tindahan na nakasarado. Iba po yun. Don't get me wrong. Yung pintuan, the door of opportunities and privileges. The door of good chances. The door of blessing. Lord, kung binuksan mo ang pintuan ng langit dahil sa tinapos na gawa ni Jesus, ano man ang pangarap ko, pintuan ng aking pangarap ay bubuksan mo. Amen? Yes and amen. Yes, Lord. Hindi dahil magaling ka, kundi sa tinapos na gawa ni Jesus. Pang-anim, tinig ng pagtatapos. Ngayon, dito na tayo magtatapos. Number 7. Tinig ng pagpapasakop. Yan. Tinig ng pagpapasakop. Ito po yung sinabi ni Jesus bago siya malagutan ng hininga. Father, into your hands I commit my spirit. Hanggang sa kanyang pagkamatay, siya'y nanatiling masunurin sa Ama. Di ba? Siya ay minsang nawalay. Nung panahon na yan, di ba, dumilim na. Karga-karga niya ang weight. Nung panahon na yan, nung siya'y naglalagutan, lumiwanag na yung paligid. Challenge ko kayo, no? Panoorin niyo yung Passion of the Christ. Napanood niyo na, no? O, pinanood niyo na nung Biyernes Santo. Di ba? Para ma-remind kayo na ang Diyos nagsakripisyo para sa inyo. Amen? Minsan nga, once a year lang yan eh. Dapat nga palagian eh, di ba? Si Jesus ay nanatiling nagpasakop sa kanyang Ama. Committed siya. Sabihin mo nga, committed. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang makitid. O, yan.
Sabi mo sa katabila, committed ka ha. Yan, tandaan mo ha, hindi makitid, committed. Committed, ibig sabihin, nagpapasakop, may submission. Hindi yung committed daw, committed yung utak, hindi po ganun. Ha? Luke 23:46, Jesus called out with a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. When he had said this, he breathed his last. Yan yung verse na yon. Ano bang sabi ni Jesus? Hebrews 10:7. Then I, Christ said, here I am. It is written about me in the scroll. I have come to do your will, O God. Lagi ang nire-remind sa sarili, nandito ako para gawin ang will ng Diyos. Yung business ng Diyos. Ano ba yung will ng Diyos para sa Kanya? I-sacrifice, the sacrificial lamb. Fulfill all the requirements of the law. Danasin ang mga dadanasin ng tao. Siya ang unang tumaya sa'yo. Diba? Nung siya ay sa krus ng Kalbaryo, hindi niya alam eh. Sabi niya lang, ang maniniwala sa akin, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Diba nakita niyo yung point of view ni Jesus? Hindi alam ng mga tao kung anong ginagawa. Kaya tayo ay mapalad, pinagpala, biniyayaan dahil na-reveal sa atin ang kanyang tinapos na gawa. And Jesus said to them, his parents, why did you seek me? Did you not know that I must be about my Father's business? Anong business ng kanyang ama? Luke 22:42. Father, di ba naalala niyo dun sa Garden of Gethsemane? Di ba? Yung will ni Lord. Father, if you are willing, please take this cup of suffering away from me. Yung dinanas na doon kanina, di ba? Tanggalin mo na to. Yet, I want your will to be done, not mine. Sinasabi lang ni Jesus. Diyan sa pag-aaral niyan, sinabi nga, na yung pawis na pawis si Jesus niyan, yung pawis niya ay nagmistulang dugo na pumatak sa lupa. Meron ding relevance yun, important, significant detail din yun. Nang tayo, sa mga nagtatrabaho, hindi na tayo mahirapan. Amen? Even though, toxic minsan sa lugar na ating kinalalagyan, meron pa rin tayong ngiti sa ating mga labi. Amen? Amen? Yung hirap, magtataka yung katrabaho mo, pre, mare, ba't nakangiti ka lagi? Ano ka ba? Diba? Ba't parang nagniningning ang ano mo? Diba? Nagkaagulo na. Tatakbo na si ganito Nagkaagulo dito sa Pilipinas. Nagkaagulo dito sa bansang ito. Nagkaagulo sa street natin. May sunog doon. Diba? Ba't ikaw parang lagi ka nakangiti? Natanggap, ano mo na, no? Na-meet mo na yung forever mo, no? Totoo naman. May forever, di ba? Si Jesus, ang ating forever. Just as Jesus entrusted His Spirit to the Father, listen to this, we too can entrust our lives to Him because our old self has died with Christ and now we live a new life in Him. Amen? Amen? Si Jesus, naging modelo natin siya ng pagiging committed sa kanyang Ama. Ganun din tayo. We can entrust our lives to Him. Pwede natin pagkatiwala ang buhay natin sa kanila. At sa Panginoon. At kapag tayo ay nagtitiwala patuloy sa Panginoon, may taong nakatingin sa atin. Yung pamilya natin, yung kaibigan natin, and your commitment to God is someone else's reason to believe. Always remind yourself, ang commitment mo sa Diyos ay dahilan sa ibang tao para maniwala sa Panginoon. Ano ba nangyari nung si Jesus ay namatay na? Look at the moment. Luke 23:47. The centurion, Gentile, may nakatingin doon, seeing what had happened. Ito yung the first revelation ng finished work. Praise God and said, surely, di ba? Surely, this was a righteous man. Siya ang unang na-reveal sa kanya. Totoo ang sinasabi ng lahat. Wala tong kasalanan.
yung centurion. And on the third day, Jesus resurrection, victory over death on the third day. Purihin ang Panginoon. Yan na tayo. Nag-intro lang po ako. Nandyan pa kayo? Ito na po, dito na po ako magtatapos. Ito ang pinaka-ticket natin, resibo. Di ba pag yung asawa mo or yung kaibigan mo, alam mo babalik pa kahit nasa siyang lugar, may siya ka? Salamat, meron ding Facebook kasi natatawagan mo kahit gaano kalayo. Masaya ka. Pero pag binlock ka na, malungkot ka, di ba? Parang, kailan ito tatawag? Hindi mo na alam, di ba? O kaya, nirestrict ka. Hindi mo na alam yun kasi putol na. Tama? Ito, ibig sabihin ito, forever na tayong may connection sa Diyos. Tawag ka sa Panginoon. Always available. Hindi na bibisi ang line. Ano man ang sitwasyon mo, nasaan ka man. Dahil meron siyang tagumpay. Death cannot hold you. Si Jesus, hindi siya natalo ng death. Nung si Jesus ay namatay, kasama tayong namatay. Mga kasalanan natin, lahat ng mali sa atin. At nung si Jesus ay nabuhay, kasama niya rin tayong nabuhay. Look at the scripture. 1 Corinthians 15:17. And if Christ has not been raised, then your faith is useless. And you are still guilty of your sin. See? This is very important. Kapag walang resurrection, walang kakwenta-kwenta ang ating pananampalataya. Katulad lang tayo ng ibang reliyon na sumasamba sa isang tao na minsang namatay at hindi natin alam kung mabubuhay sila. Sabi sa Biblia, sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Pero sa lahat ng pinaniniwalaan dito relihiyon this is a relationship to God. This is not a religion. This is a relationship to God, a revelation. Kapag ikaw ay naniniwala sa Panginoon, sa resurrection, kabaliktaran, tingnan niyo po and if Christ has not been raised, then your faith is useless, and you are still guilty of your sin. Baliktarin natin. And if Christ has been raised, your faith is useful. Ibig sabihin, mabisa. And you are not guilty of your sins. Nagigets niyo po? Binaliktad lang dyan ni Apostle Paul. Dahil yan po ang halaga ng resurrection. Ephesians 2:5-6. Even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. Tayo ay muling nabuhay din. By grace you have been saved, and raised us up together, and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Nasaan na ang posisyon mo? Saan posisyon mo? Sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Sabihin nyo nga po yan. Sit together. Yan. Kaya hindi mo na kailangan yung upuan na yon. Hayaan mo sila magagawan sa upuan. Hindi mo na kailangan mo po. Nakaupo ka na. Di ba? Symbol of rest. Naka-rest ka na sa finished work ni Jesus Christ. Amen. Kung ikaw man ay tatakbo at gusto mo po, tandaan mo, maupo ka man sa upuan na yon. Tandaan mo, kung ikaw ay mananampalataya, nakaupo ka rin dyan sa upuan na yan. Yung upuan ng langit, pinakamataas. Kung ikaw ay maglilingkod, tandaan mo, yan ang una mo. This is my position. Tandaan nyo, yan ang unang gustong manakaw ng kaaway sa atin na hindi mo malaman. Sabi sa Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. Hindi nila alam yan. Kaya nga may challenge is for you to invite others. Malaman nila to. Ma-reveal sa kanila. You are seated, already seated with Christ in the heavenly place. Kasi muli siyang nabuhay. Tingnan natin sa Tagalog. Juan 11:25-26. Sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang mga sumasampalataya sa akin ay mabubuhay kahit na siya ay mamatay. At sino mang nabubuhay at sumampalataya sa akin ay hindi na mamamatay kailanman. Maniniwala ka ba rito? Naniniwala ba kayo? Ito yun Di ba? Ako ang muling pagkabuhay. I'm the resurrection and life. Bagamat ikaw ay mamatay, lahat ng sumasampalataya mabubuhay.
pag siya'y namatay. Okay, kung yung mga namatay na ating mga kakilala na Kristiyano, muling mabubuhay yan. Tinalakay natin yan before. Diba? Pag muling yung in the blink of sa rapture. At tayo namang hindi pa namamatay, ay mabubuhay. Sino mang nabubuhay at sumampalataya sa akin, hindi na mamamatay. Yung katawan natin, hindi na mamamatay, tapos bigla kang mabubuhay. Magkakaroon ka na ng glorified body. See? Naniniwala ba kayo? Amen. Yan po ang good news. Good news, bing, 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 bing. Good news, headline, front page. He is alive. 2,000 years ago. Yan ang unang dyaryo. Takbuhan ng mga 2,000 years ago. 2,000 years ago. It is finished. Hindi na yan muling mauulit. Kaawa-awa tayo. Nakakaawa tayo kung hindi tayo maniniwala. Sabi ni Jesus, di ba? Sabi ni Paul, ikaw ang pinakakaawa-awang tao. Kung naniniwala ka lang kay Jesus dito sa buhay na ito at hindi mo pinaniniwalaan na siya ay muling nabuhay at tayo ay kanyang kukunin. 1 Corinthians 15:3-4, for what I receive, I pass on to you as of first importance that Christ, this is the good news, Christ died for our sins. It's a Passover, according to the scriptures, that He was buried, unleavened bread, that He was raised, first fruit, on the third day, according to the scripture. Yan po yung good news. Pag sinabi good news, gospel, yan po yun. Ano ba yung good news? Pag sinabi good news, Christ died for our sins. Tatlo yan. He was buried, He was raised from the dead. Amen? Yan po yung good news. What is the good news? Yan po yung 1 Corinthians 15:3-4. At nung ginawa ni Jesus yan, grace upon grace, free, we are deeply loved, greatly blessed, and highly favored. The sacrifice was completed. Sabay-sabay nga natin basahin to. 1, 2, 3, go. The sacrifice was completed, the lamb was offered, the veil was torn, the debt was paid, the door was open, and He was resurrected, so that we who believe may truly live. Amen! May buhay ka na. May kwenta na ang buhay mo. Amen? Sabi nga sa John 10:10, di ba? The thief comes to steal, only to steal, kill, and destroy. Sabi ni Jesus, I have come that they may have life and have it to the full, have it more abundantly. Yan ang plano ng Diyos. Kaya kung feeling mo, wag mong nagsa-self-pity ka dahil hindi ka rumampa sa kasal, please, I'm telling you, live to the fullest. If you believe in Christ, say amen. 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 Now, wrap up na tayo. The divine exchange. The mystery of the divine exchange. Tingnan po natin. Number 1. Babasahin ko na lang po yan doon sa red. Believer's position. Number 1, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Tinig ng pagpapatawad. The believer's position is this: stand righteous before God, not because of their own works, but because of the exchange Christ made on their behalf. Yan na po yung ano natin. Number 2, ano naman ang stand natin dyan? Yung tinig ng pagliligtas. We have access to eternal life. Amen? The believer's certainty, we are certain of salvation and eternal fellowship with Christ, not based on their own works, of our own works, but on the work of Christ alone. Number 3, tinig ng pagmamahal. Nagkaroon tayong new relationship, family na. Ang turingan na natin sa isa't isa, family. Amen? Okay, number 4, tinig ng pagkawalay. Anong posisyon natin dyan? No more separation. Amen? Hindi na tayo kailan mamawalay sa Panginoon. Amen? Amen? Dito lang yan sa lupa, nagkakaroon ng separation. Pero kay Lord, Lord, hindi mo ko iiwan. Kaya nga, hindi mo ako iiwan, hindi mo ko pababayaan. Number 5, anong posisyon natin dyan? I am thirsty, nung sinabi ni Jesus. Tinig ng pisikal na paghihirap.
Ano yan? Meron na tayong spiritual fulfillment. Jesus taking on the humanity's deepest thirsts and needs so that believers might fully satisfied in Him. Number 6 is finished. Sabi ni Jesus, tinig ng pagtatapos. Ito yung tinalakay natin, from death to life. Hindi ka na mamamatay pa. Kung ikaw ay mamatay, muli kang mabubuhay. Kung hindi ka pa namamatay, kung ikaw ay buhay, hindi ka na mamamatay. Dahil sa kapiling mo ang Panginoon. Amen? Second coming, rapture is for you. Amen? Number 7, Father, into your hands I commit my spirit. Tinig ng magpapasakop. Ano ibig sabihin? Complete trust and submission to the Father. Listen to this. Ang posisyon natin, meron na tayong kumpletong pagtitiwala at pagpapasakop sa Diyos Ama dahil kay Kristo. As Jesus entrusted His Spirit to the Father, believers can trust their lives and futures to God. Ano man ang future mo, ibigay mo sa kamay ng Diyos because He hold our future. Amen? Amen! Nakopya nyo po? Popost po natin yan sa ating social media para mabalikan po natin at ma-remind tayo. Beloved walk, 3 lang po ito and then we're done. Life application. Ngayon, ang Diyos ay muling nabuhay na si Jesus. Ano namang gagawin natin? Number 1, live confidently, freely, or free, forgiven, and transformed. Mamuhay ka na, bago na, confident ka na. Dahil sa ginawa ni Jesus, malaya, wala namang pagpapakulong sa'yo. Huwag mo nang hayaang ikulong yung sarili mo sa mga bagay na minsan ka nang lumaya. Minsan tayo rin nagbibigay ng reha sa atin eh. Kulong ka na naman dyan. Di ba? Pag dumaan ka na doon, kunyari sa lubak, uy, nalubak ako dito ah. Alam mo na sa utak yun, shortcut na ako. Di ba? Alam na natin yun. Sabi nga sa Biblia, di ba? Binigyan tayo, kasama ng ating salvation, binigyan tayo ng karunungan at kahusayan. So, live confidently. Forgiven, patawarin mo na sarili mo, and transformed. May pagbabago sa atin. Not extrinsic, but intrinsic. Hindi external na pagbabago, kundi internal. From the inside, out. Hindi outside, pakitang tao lang, hindi yung may nakatingin. Diba? Hindi. Alam po natin yan. Therefore, sabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Number 2, live victoriously, empowered by the Spirit. Ikaw ay tagumpay na sa lahat ng bagay. Bagamat hindi mo nakikita, believe ka, empowered by the Spirit. The Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you. Romans 8:11. Yung kapangyarihan ng Panginoon na bumuhay kay Jesus, nasa sayo yun. Amen? Kaya nyo bang bumuhay ng tao? No. Ay, yung kapangyarihan ng Diyos, binuhay si Jesus. Nasa sayo yun. Nasa born again spirit mo. Anong hindi mo kaya? Kaya mo lahat. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo. Yan. Konti na lang. Kaya mo ito. Yan. Konti na lang. Kayang-kaya. Sabihin mo, kayang-kaya. Kayang-kaya. Anong hindi mo? Kaya nga, yes and amen to eh. Di ba? Unstoppable ka. Number 3. Last but not the least. Live hopefully. Ikaw ay namumuhay ng may pag-asa. Hindi based on situation, but based on the truth from the Word of God. Jesus rose. Your future is secure. Amen. Jeremiah 29:11, for I know my plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. 1 Peter 1:3, blessed be God who has begotten us again to a living hope, to the resurrection of Jesus Christ from the dead. May pag-asa tayo. Hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, may pag-asa tayo. Yan. The door was open. Okay? Door of opportunities, the windows of blessing are open. Diba? Amen? You will reap what you do not sow. Gusto kong sabihin sa inyo, totoo yun. Di ba sa kasabihan, you will reap what you sow? In our faith, you will reap what you do not sow.
Sino bang nagso? Sino nagtanim? Jesus! Sa krus ng Kalbaryo. Kaya open na lahat. All you have to do is to believe, receive. Believe, receive, and speak what you believe. I believe, therefore I speak. Amen? Amen. And our beloved thought for today, the resurrection of Jesus Christ gives me life, power, and hope. Sabay-sabay natin basahin. The resurrection of Jesus Christ gives me life, power, and hope. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Thank you, Jesus! Everybody shout, thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po. Napakagandang pag-usapan talaga ng tinapos na gawa mo. Yun po ang aming resibo. Thank you, Jesus. Nawa hindi ito matapos dito lang sa bulwagang ito. Give us courage to share this good news to others. Sa mga mahal namin sa buhay, sa mga kakilala namin, dahil yun lang man po ang aming magagawa sa lupa dito, to share the good news. And we thank you, Lord, dahil may mga taong nakapakinig ng iyong salita. Mga bago, Panginoon. Ito man ngayon, sa simbahang ito may sa YouTube, sa podcast, Spotify. This is not coincidence. Hindi aksidente, hindi nagkataon lang na napainggan mo to. God has a plan for you. Great plan for your life. To give you hope. Not to harm you. To give you hope in a better future. Salamat, Panginoon. Ni-reveal mo sa amin ang katotohanan ito. Salamat, Panginoon, sa 7 salita, huling salita, na binigay mo sa amin na nagsilbing divine exchange sa mga taong sumasampalataya sa iyo. Isa lang ang dahilan, isa lang ang paraan para matanggap mo ang buhay na walang hanggan. Yun ay tanggapin ng ating Panginoong Hesus. You confess that Jesus died for your sins, buried, and rose again. You have the right to be called a child of God. Kaya gusto ko tang anyayahan para sa mga bago, anyayahan na manalangin, panalangin ng pagtanggap. Sabi mo, Panginoon, salamat po. Narinig ko ang mabuting balita. Ikaw ay namatay, inilibing, at muling nabuhay para sa akin. Naniniwala ako. Ako'y pinatawad mo sa aking mga kasalanan. Ako'y nilinis mo ng iyong banal na dugo. Ako ay binago mo. Kaya tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Pumasok ka sa buhay ko. Maghari ka. Hindi na ako, kundi ikaw sa buhay ko. Salamat, Panginoon. Ako'y mamumuhay sa sukdulang biyaya at patuloy na hanga sa tinapos mong gawa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayong lahat ay tumayo. Tayo magpasalamat sa Panginoon. Tinanggap mo ang Panginoon, believe, nasulat na ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Wala nang makapaghihiwalay sa iyo sa Panginoon. Wala nang makapagpapabago ng tinanggap mo. And now we declare, let's close our eyes and lift up our hands. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat, O Diyos, you are worthy to be praised. You are worthy, O God. Thank you, Jesus, because you live, we can face tomorrow. We can face tomorrow. Dahil ikaw ay buhay. Meron kaming pag-asa. Meron kaming malakas na kapangyarihan, katulad ng kapangyarihan na binuhay mo si Jesus. Sa pagkamatay niya, yun po ay nasa amin. Meron kaming pag-asa, O Diyos. Di kami mawawalan ng pag-asa. May ngiti kami sa aming mga labi.
Panginoon, nakita mo ang iyong mga anak nakataas ang mga kamay. It symbolizes ng pagpapasakop at pagsuko. Lord, hiwalay sa iyo, kami ay wala. Without you, we are nothing. Kaya ito po, Lord, sinusuko namin ang aming buong isang linggo muli sa iyo, Panginoon. Salamat dahil na-survive kami, na-survive namin ang buong linggong ito. At matatapos na naman ng April. Dahil lang to sa iyo, Panginoon. And I pray, Lord, ano man ang daing ng iyong mga anak, ito'y naririnig mo. Tinuruan mo kami, Panginoon, na pag kami ay naghanap, kami makakatagpo. Kami kumatok, kami pagbubuksan. Ganun ka, Panginoon, magmahal sa iyong mga anak. I pray for the beloved kids. Nakita mo sila, Panginoon, sumasayaw dito. Lord, sila ay gagabayan mo sa kanilang paglaki. Gagabayan mo sila, Panginoon. Lahat ng mga sanggol, mga kabataan na nandito, I declare they will have a great future in your hands, Panginoon. Ang mga magulang, hindi na kailangan mag-worry dahil alam namin, ikaw ang mabuting magulang, parent na nag-aalaga sa aming mga anak. Sa amin, Panginoon. Lord, ilayo mo sa anumang masasama ang mga kabataan dito, mga nag-aaral. Lord, papalakihin mo sila na may pagkakilala sa iyo, may relasyon sa iyo, Panginoon. Hindi mo sila pababayaan, Panginoon. Nurture mo sila ng katotohanan ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, I pray for the youth, solid, Panginoon. Sa bakasyon na ito, magamit nila yung time nila, Panginoon, sa makabuluhang bagay, yung mai-improve ang kanilang sarili at higit sa lahat, mapapapurihan kanila. I pray, Lord, ilalayo mo ang mga kabataang ito sa mga nakikinig na kabataan. Prinsesa at prinsipe ka ng Diyos. You are precious in His sight. Panginoon, gabayan mo sila, O Diyos. Nurture mo sila, Panginoon. I pray, papaligiran mo, Panginoon, na mabubuting mga tao, kaibigan, ang mga kabataang ito. And I pray, Lord, sa mga magulang na nandito, kayo po ang magbibigay ng kalakasan sa kanila, sa mag-asawa, sa single mom, sa mga byudo at byuda, in the mighty name of Jesus, kayo po ang kasiyahan nila. Sa mga negosyante, Panginoon, you will use their influence, their stage, for your glory, Panginoon, na ikaw ang makita sa kanila. Lalo mo silang pagyayamanin, Panginoon, dahil sila ay nakatungtong, naka-founded, yung pundasyon nila ang iyong tinapos na gawa mo, Panginoon. Nakaangkas sila sa biyaya mo, Diyos. Ang biyaya mo nagbibigay sa kanilang lakas sa amin na mag-produce ng wealth, nang sa ganon kami yumaman din sa mabubuting gawa na mapagpala ang iba, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa Beloved Grace Church, sa family ng Beloved Grace Church na naniniwala at tinataas lamang ang iyong tinapos sa gawa. Panginoon, gagabayan mo kami. Ilalayo mo kami, Panginoon, sa anumang kaguluhan, aksidente, sa gawa ng kaaway. In the mighty name of Jesus, we always declare, for no weapon formed against us shall prosper. Wala. Kami ay protected. We are guided, Panginoon. At lahat ng pagpapala sa pangalan ni Jesus already fulfilled, yes and amen in Christ, ay iuulan mo sa iyong mga anak this week at sa mga susunod na araw. We are blessed. We are deeply loved, highly favored, and greatly blessed in Christ. In the mighty name of Jesus, amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.